Magandang umaga po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay para kay Boyet sa Exodus chapter 36 verses 1 to 4. Si Besael, si Aholiab at ang lahat ng manggagawang binigyan ni Yahweh ng kaalaman at kakayahan ng gagawa ng lahat ng kailangan sa sanktuaryo ayon sa sinabi ni Yahweh. Marami ang handog ng mga Israelita. Tinawag ni Moises sina Besael, Aholiab, ang lahat ng binigyan ng kakayahan ni Yahweh at ang lahat ng nais tumulong at pinagsimula ng magtrabaho. Binigay niya sa kanila ang lahat ng handog ng mga Israelita para sa gagawing sanktuaryo. Patuloy pa rin sa paghahandog ang mga Israelita tuwing umaga. Kaya't nagpunta kay Moises ang mga manggagawa. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Holy Present, Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong isi-share ngayon ay sa Exodus chapter 36 verse 7 hanggang 10. Gayunman, sumubra pa rin ang mga handog na naroon, ang paggawa ng tuldang tipanan. Lahat ng pinakamahusay na manggagawa ang gumawa sa tuldang tipanan. Ang ginamit dito ay 10 pirasong kurtina na sinabi na sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ubi at kulay pula na bordang larawan ng kerubin. Ang haba ng bawat piraso ay 13 metro at 2 metro naman ang lapad. Ang mga ito ay pinagkabit-kabit nila ng tig-5. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isishare ko po ngayon, Exodus chapter 36 verse 11 to 14. Gumawa sila ng mga silo na yari sa taling asul at kinabit sa gilid ng bawat piraso. Tig-50 salo bawat isa. Gumawa sila ng 50 kawit na ginto at sa pamamagitan nito ay pinagkabit ang 2 piraso, kaya ang 10 pirasong damit na ginamit sa tabernakulo ay parang 1 piraso lamang. Pagkatapos gumawa sila ng 11 pirasong kortina na gawa sa balahibo ng kambing upang gawing takip sa ibabaw ng tabernakulo. Amen. Sisi verse, Exodus 36 verse 15 to 18. All 11 curtains were the same size, 30 cubits long and 4 cubits wide. They joined 5 of the curtains into one set and the other 6 into other set. Then they made 50 loops along the leads of the end curtain in one set and also along the edge of the end curtain and the other set. They made 50 bronze clasps to fasten the tent together as a unit. Yun lang po, purihin ng Diyos. Gandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Exodus 36 verse 19 to 22. Then they made for the tent of covering of ram skins, dyed red, and over that the covering of the other durable leather. They made upright frames of acacia wood for the tabernacle. Each frame was 10 cubits long and a cubit and half wide, with 2 projections set parallel to each other. They made all the frames of the tabernacles and his way. Yun lang po, purihin ng Diyos. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi ito ay sa Exodus chapter 36 verses 23 to 26. Na sinasabi, He made the boards for the tabernacle, 20 boards for the south side,
24, and he made 40 sockets of silver under the 20 boards, 2 sockets under the board for its 2 tenons, and 2 sockets under another board for its 2 tenons. 25. Then for the second side of the tabernacle on the north side, he made 20 boards. 26. And there 40 sockets of silver, 2 sockets under one board, and 2 sockets under another board. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone. Naibabasahin ko po, Exodus chapter 36, verse 27 to 30. At sa dakong hulian nagtabernakulo. Sa kalunuran ay gumawa siya ng-anin na tabla. At 2 tabla ang ginawa niya sa magasulok ng tabernakulo sa dakong hulian. Na maga nasukpong sa tablang na uukol sa dakong ibaba at naugnay na mainam hanggang sa itaas. Sa isang argorya gayon ginawa niya sa 2 yaon sa 2 sulok. At mayroong 8 tabla, at ang mga tungtungan pilak ay 16 na tungtungan, sa ilalim ng bawat tabla ay 2 tungtungan. Amen. Jojo verse, Exodus 36, verse 31 to 34. They also made crossbar of acacia wood, 5 for the frames of one side of the tabernacle, 5 for those on the other side, and 5 for the frames of the west, that the far and the arm and the tabernacle. They made the center crossbar so that it extended from end to end, and the middle of the frame. They overlaid the frames with gold and made gold ring to hold the crossbar. They also overlaid the crossbars with gold. Yun lang po, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay sa chapter 36 ng Exodus verses 35 to 38. Sabi po rito, gumawa rin sila ng kurtinang yari sa pinong lino at lamang kulay asul, kulay berde at pula. Ito'y binordahan nila ng larawan ng cherubim. Gumawa sila ng 4 na haliging akasya na kabitan ng tabing. Binalot nila ito ng ginto. Kinabitan ng kawit na ginto rin at itinayo sa 4 na tungtungang pilak. Para sa pintuan, gumawa sila ng kurtinang yari sa pinong lino at lamang kulay asul, kulay ube at pula at binordahan na maganda. 679. Gumawa sila ng 5 posteng pagsasabitan ng kurtina. Kinabitan nila yon ng mga kawit. Ang duloy binalot ng ginto, gayon din ang mga haligi at itinayo sa 5 tungtungang tanso. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Amen. Pastor Julian.